Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel John Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Raslo Campo. At para po ngayong araw ay January 22, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay autograph. Nasaan na nga ba ang original copy ng Bible? And ang scripture po natin ngayong araw ay 2 Peter Chapter 1, verse 20-21, sabi po dito, above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets through human spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Sa Tagalog po, una sa lahat, dapat ninyong malaman ito, na walang propesya ng kasulatan na nagmula sa parisariling pagpapakahulugan, sapagkat walang propesiya na dumating kailaman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong individual na Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. And teaching number 1, the original copy is inspired by God. Sabi po dito na yung original copy po ng Bible is talagang inspired by our God. Ito po ay sinulat at narinig ng ating mga prophets by our God po. And teaching number 2, the original copy of Bible is lost. Sabi po dito na yung original copy talaga ng Bible na ginawa ng ating mga like sila Plato, sila Socrates ito po ay nawala po talaga. But, teaching number 3, the modern Bible is still God's Word. Sabi po dito na, but yung nilabasa po nating Bible na hawak po nating lahat, yung mga nakasulat po doon yung mga sinabi is, ito pa rin po ay God's Word. Ito pa rin po ay galing sa ating Panginoong Diyos. And, sabi po dito ni Daniel Wallace, textual barriers composed of spelling, word order changes, and static variation. Number 2, the biblical doctrine is at stake. Number 3, the Bible is the most reliable ancient writing. Sabi naman po dito sa application natin, trust that God preserves His word. Sabi po dito na ang ating Panginoong Diyos po ay pagkatiwalaan natin na siya po talaga ang ating Panginoong Diyos at siya po talaga ang yung mga nagsabi sa ating Bible na preserve nyo po ito talaga kahit na para po maintindihan natin into Tagalog and English. And application number 2, study the Bible as much as you can. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na aralin po natin, unawain po natin at intindihin po talaga natin yung Bible hanggang sa kaya po natin itong maintindihan. And application number 3, build your life on the Word of God. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na i-build po natin yung sarili natin, pati na rin po yung life na meron tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. Dahil nga po yung mga salita ng Panginoong Diyos ay makakatulong po sa atin ito para po maunawaan natin at malaman natin yung kabutihan at yung mga masasamang bagay na dapat hindi natin gawin at dapat na sundin natin yung mga utos doon ng ating Panginoong Diyos. And discussion, why can we trust the modern Bible? Sabi po, para po sa akin, para po sa devotion ngayong araw na kailangan pa rin po nating sundin or pagkatiwalaan yung modern Bible na meron tayong Bible ngayon dahil nga po ito pa rin po ay God's Word. Ito pa rin po ay salita ng ating Panginoong Diyos. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.